Kumusta mga brad? Noong mga nakarang araw nga po talagang ginulat ni Euromotor yung mga taong fan na fan ng mga underbone. Alam naman po kasi natin nandito sa Pilipinas isa po ang underbone category sa pinakamainit pagdating sa kalsada. Marami po kasi naghihintay or nag-aabang kung kailan nga ba masisibak si Rayderon 50 sa kanyang pagiging hari. Sa ngayon kasi siya talaga yung kinikilalang hari ng mga underbone. Pero sa pinost nga po ni Euromotor sa kanilang Facebook noong mga nakarang araw, marami talaga ang nagulat. Sabi kasi nila, The King is back, na medyo may pagka-blind item nga po dito sa motor na ito. Tapos meron pang smoke effect na mukha namang polluted. Hindi ko alam kung usok ba ng jeep yan or usok ng bus. Sino ba kasi nag-edit yan? Pero napaka-astig nga po ng taser nila na ito. Kaso lang marami nga din po yung mga taong tumaas ang kilay. Yung iba tumaas din yung blood pressure. Hindi daw po kasi nila magets yung caption, The King is back. Anong king? Paano naging king? King inang yan. At majority nga po sa mga comments sinasabing baka king of vibration yan. At halos nga po lahat na nagsabi nun mayroon pong Euro Beeperman. Kumbaga yun po ay base sa experience nila. At hindi nga din po sila nag-agree na king itong motor na ito. Kasi marami na pong naka Beeperman na sumubok sa Raider 150. At lahat sila pinakain lang ng alikabok. At dito nga po sa kanilang 2026 model, ang kinis, ang puti, nakakagigil. Ang gusto ko nga pong sabihin, nagbago na yung decals niya. Nagbago na rin yung disc plate niya. At di umano, FI na siya. Hindi pa kasi nilalabas ni Euromotor yung official specs niya. Pero yung itsura niya, ganon na ganon pa din naman. Yung mga nabanggit lang yung nabago. At yung dati nga pong 62,900 pesos, ngayon, 73,900 pesos na siya. Surprise, motherfuckers. O diba, ang laki ng tinaas niya. Tubong lugaw na naman sila. Pero syempre wala tayong magagawa dun. Pag hindi din naman tinangkilik ng mga tao yan, ibababa din naman nila ng kusa yung presyo niyan. At base nga din po sa mga comments, marami din yung mga nagsasabi na kung ito, doon na lang sa Rosy Flash or di kaya doon na lang sa Rosy Flame. Pero kung may pera ka naman, doon ka na sa leading brand. O alam naman natin na hindi talaga para sa lahat itong motor na ito. Kasi unang-una yung market talaga niya is yung mga taong hindi afford yung mga leading brand. Kaso lang kasi sa kaunting upgrade tapos ganun yung tinaas ng presyo, mukhang mapapaisip na rin yung mga tao. Ang dating kasi mukhang hindi na rin siya pangmasa. Mukhang pangmasaker na rin siya. Hindi naman po sa sinisiraan natin sila. Yun po ay opinion lamang. At alam ko din naman na karamihan sa inyo ay para din ang opinion sa akin. Hayaan nyo na lang yung ibang mga vlogger na palaging sinasabing, solid na solid talaga to. Hindi sayang yung pera mo dito. Perfect na perfect talaga to para sa inyo. Mas pinabilis at mas pinalakas na to. Kung gano'n naman pala di bilhin mo, kupal. Pero mga brad, wala naman pong pumipigil sa inyo kung trip nyo talaga itong motor na ito. Kung may pan-down ka na at handa ka na magka-problema, di bilhin mo na. O kaklaruhin ko lang problema. Syempre kasi, paano pag hindi pumayag yung partner mo? Problema talaga yun. Pero ito yung pinaka-problema. Kasi wala pa rin tayong bounce, K5.